Hindi daw pala yun binabahayan. Parang ginagawa na ng bakasyon nun, ganun. Konting lakad lang, may mga talahibang, wala pang binubong bahay. Bumulong dito sa left. Tapos nag-init talaga yung tenga ko nung ano. Baka napag-interesan ako sa bahay na yun, ganyan. Mabigat, tapos parang may nakatingin sa'yo. Tingin niyo po ba may sumunod sa inyo, may sumasama? Yun nga eh. Nagulat ako, sobrang lakas niya. May sumitsit sa akin. Like, sa sobrang lakas niya, nila na may nangyayari daw doon. Na mostly ako daw nakakaramdam. Ito ulit, di ko kayo tinatakot pero feel ko may nakatayo sa likod ko. Para siyang malaking lalaki. Parang may nakatingin sa amin sa taas. Lumayo na ako nung may bumulong ulit. Ilang may nakita akong paa, tumatakbo. Di ko kung ilang buwan yun na parang feel ko may sumusunod lagi sa akin. Pag nakakawit ka pa rin sa akin, sabihin mo lang, the more na pinapansin mo, the more na paglararoan ka nila. Kasi pinansin ko kasi siya one time, may nagaham. Parang ano siya, ganito. Si ano yan, meron na talaga dyan. Sabi ko, Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, I'm Yuki. And today, magkukwento ako nung a bit of horror story ko lang. Pero ano lang naman to, very, very light lang siya. Nag-start to way back in college, nung ginagawa namin yung thesis film namin. So, may work on akong 4 na thesis film noon. Sa 2 thesis film na yun, iisa lang yung location. Tapos yung the rest, iba na. Sa unang location na pinuntahan namin, kasi ako doon, artist. Isa ako sa actress nila. So, punta kami sa first location namin. Sa Cavite yun eh, parang sa mga, di ko ako tawag, townhouse ba tawag doon or parang village. Tapos, hindi daw pala yun binabahayan. Parang ginagawa na ng bakasyon nun, ganun. Tapos, yung pagkapunta namin doon, ang unang ginawa ng mga grupo ko noon is umikot sa bahay. Tapos parang explain ng mga shots, kung anong gagawin nila. Ako, since actress ako noon, tumatambay lang ako. Okay lang po bang ikwento nyo lang po yung ambience po nung area? Ano po ba yung itsura ng mga bahay, yung area? Saan po ba ito banda sa Cavite ko? Naalala nyo po? Ang naalala ko is yung ano siya, di ko saan sa Cavite siya, basta yung pare-pares yung bahay. Tapos, may mga konting lakad lang, may mga talahibang, wala pang binubong bahay. Merong nakatayo na ng bahay pero hindi sila binabahayan or wala pang nagre-rent. Tapos meron yung parang inabandoned na. Tapos yung sa kanila, maganda naman yung sa kanila, siya, 2-story siya. Tapos, 2-story, sa second floor may 2 rooms, then isang living room. Tapos terrace. Tapos may, parang inner balcony na nakakonect sa garage. Malayo-layo po ba siya sa bungad, yung mga dinadaanan ng jeep, tricycle? Sobra. Wala, kung sasakay ka pa ng maglalakad ka pa ng siguro 5 minutes or 6 minutes. Medyo malayo-layo din naman. Ayun, so nandun kami, ayun. Sila, pagkadating namin doon, ayun nga, inaaral na nila yung shots. Yung ganito, explain, ganyan. Ako na, since actress ako, nakatambay lang ako. Tapos may one time, parang sabi ko, may kukunin ako eh. Yung gamit namin nasa second floor sa isang kwarto. Yung kwarto na yun, yung bintana, makikita mo yung balcony, inner balcony. Tapos pagkaakyat ko kinuha ko yung gamit ko. Nakita ko dun sila sa balcony, nag-explain. Tapos, pinanood ko lang sila ng konti. Tapos maya-maya, nagulat ako, parang may bumulong dito sa left ear ko. Di ko maintindihan kung pero para siyang babae. Masasabi ko kasi medyo matinis siya. Tapos nag-init talaga yung tenga ko nung parang di ko na masyado maalala kung ano yung sinabi niya na yung parang gumanon siya. Wala namang puntaon na malapit sa inyo nung time po na to. Wala. Paglingon ko noon, tapos pagtingin ko ulit lahat sila nasa balcony. So sabi ko, imposibleng may bumulong masasabi kong bulong galing doon, galing dito. Tsaka sobrang lapit.
Pagka nung ko nun, tapos sinignan ko sila, sabi ko, lahat sila nandoon. Sino yun? Sabi ko, ang ginawa ko, sobrang takot ko nun, kinuha ko yung gamit ko, baba ako nun, tapos in-explain ko sa kanila. Yun lang yung nangyari sa akin nung time na yun. Pero parang, di na ako naging comfortable. Pero may kwento ko din yung yung may experience din yung kagrupo nila. Naliligo daw siya sa second floor, sa banyo. Tapos parang narinig niya daw may nag-uusap daw sa labas. So akala niya daw makagrupo niya. Tapos may paglabas niya daw, wala daw tao. Tapos minessage niya ata kung nasaan daw sila. Sabi niya, nasa labas kami, nag-shoot kami. So, Sabi niya, may nagsasalita kasi dito habang naliligo ako. Sabi ko, yun yung unang nangyari dun sa first punta ko doon. Meron pala akong isa pang experience doon yung nag-shoot na kami ng scene ko noon. May dumaan daw na puti sa likod ko. Tapos tinignan namin yung kung saan nanggaling yung puti. Sabi ko, imposible maging kurtina yon or what. Kasi walang nakasabit doon, walang tao na nakatira doon. Kaya imposible may puting sabi nila. Tapos yung inaasar na nila ako na parang baka napag-interesan ako sa bahay na yun, ganyan. May nakwento po ba yung owner doon na parang meron talagang something doon or wala naman? Wala naman. Tinanong lang namin, yung tinanong namin yung friend namin nun. Sabi niya, hindi lang daw kasi napagbabahayan, parang tuwing bakasyon lang. Tapos may isa pa pala kaming kasama nun na parehas kami nang naramdaman. Naniniwala po ba kayo na kapag yung bahay is, yung walang tumitira? Naniniwala po ba kayo na yung pumapasok na doon is mga ibang klase na? 50-50. Kasi meron kasi yung matagal na, pero wala pa rin naman. Ako kasi medyo nakakaramdam din naman kasi ako. Kaya... Nakakakita po kayo? Or? Hindi. Ramdam lang. Ramdam lang po? Oo. To the point na pag tinagalan ko siya, yung parang mararamdaman ko kung... Ang weird nga eh. Di ko nga alam, kung pinapa-explain kasi sila sa akin, hindi ko ma-explain masyado. Basta feeling ko lang is mabigat, tapos parang may nakatingin sa'yo. Then pag the more you feel it, parang minsan papasabi ako, parang may pumapasok sa utak ko, like parang babae, or lalaki. Ganun, parang masasabi ko, parang may bata. Parang minsan mapapaisip na ako, parang may bata dito, ganun. Parang may babae dito, ganun. May funny coincidence lang din ako. Nung pagkaalis namin nun, medyo connected siya dun sa pangalawang pupuntahan ko. Umalis na ako tapos na lahat ng scenes ko. Tapos nag-chat sa akin yung kasama ko, sabi niya, umalis ka, nahulog yung camera ni ganito, buti nasalo. Sabi ko, wala lang, no big deal. Pumunta na ako sa ibang kagrupo ko noon, sa ibang location naman. Yung location naman na yun, wala naman nangyari. No scary something na nangyari. Pero once nung nakaalis na ako noon, ito na yung papasok na yung funny coincidence. Pagkaalis ko noon, nahulog din daw ulit yung camera. Yung camera yung nabasag ata daw yung lens niya noon. Ayun, so parang nagkaroon ng running joke na, uy, huwag niyong paalisin yan si Yuki, huwag niyong iwanan yan kasi baka may masira ulit, ganyan. Tingin niyo po ba may sumunod sa inyo, may sumasama? Yun nga inisip ko nga. Sabi ko, ba may sumusunod sa akin? Baka may nagka-interest sa akin. Which, mas na feel ko yun dun sa isa pang grupo. Kasi same location nung pumunta na ako sa isang kagrupo ko nun. Naman ako doon, nung sa pangalawa, production designer naman ako doon. Bumalik ako doon sa first location nung nag-actress ako. Pagkatingin ko sa bahay, we meet again. Parang sabi ko, pagpunta ko doon, yun nga, bigat pa rin talaga ng feeling ko noon. Tapos, ang first na ranasan ko noon, nung pagkabalik ko noon, madaling araw na yun nag-shower ako, tapos lumabas ako doon sa may parang inner balcony nila na may na-connect. May parang garage to, tapos may hagdanan papunta sa inner balcony. Doon, umakit ako doon sa hagdanan. Sasabit po na yung tuwalya ko. Nagulat ako, sobrang lakas niya. May sumitsit sa akin. Like, gumanon. Napaano ako noon, yung parang, sa sobrang lakas niya, gumanon ako. Tinignan ko, walang tao talaga. Sabi ko, ay, ito na naman tayo. Sabi ko,
Ang ending nun, di ko na sinampay yung tuwalya ko. Pumasok na lang agad ako dun sa house. Kinawento ko, sabi ko, may sumitsit sa akin, ganyan. Tapos, yun nga, sabi na na-recognize nila na may nangyayari daw doon na mostly ako daw nakakaramdam. Yung iba po, wala po masyadong na or meron din po, bukod po dun sa nakwento nyo na... Yung may narinig daw siya. Meron pang isa dito, isa isang kagrupo namin din. Pero po, hindi naman siya yung parang nagtitrip lang yung mga kasama po. Nagtitripan, parang nasa labas, kunwari sisit-sit, tapos wala silang alam. Hindi ko din alam eh. Yung isa sa sit-sit, sabi ko, baka may sweet-sit lang sa akin, pero ilan lang kami noon, tapos lahat sila nasa loob. Noong una nga, sabi ko, akala ko nga, isang kaklase ko nga, sumit-sit sa akin. Sabi ko, pagkapasok ko noon, sabi ko, kinawento ko, sabi ko, may ba? Lumabas ka ba doon? Sabi ko, sumit-sit ka ba? Hindi, bakit? Nandito kami, nag-uusap kami ng about sa ganyan. Sabi ko, may sumit-sit kasi sa akin doon, sabi ko. Tapos hindi na namin masyadong pinay-mind kasi ayaw din namin matakot yung isa't isa, ganyan. Tapos kinaumagahan, ito nga yung sinasabi kong parang nararamdaman ko noon. Nung kinaumagahan, nagbe-breakfast na kami noon. Ito yung parang dining area. Tapos sa likod doon is kitchen. Tapos parang siyang tawag doon yung parang harang na ganun. Ako nakaganto, ito yung dining area, ito yung table, nandun sila. Kumakain sila dyan. Tapos ito yung kitchen sa likod ko. Tapos di ko ma-explain kung bakit. Parang naramdaman ko nun, parang nag-freeze ako. Tapos parang feel ko may nakatingin. Tapos sabi ko sa kanila, uy, hindi ko kayo tinatakot Pero parang feel ko dapat may isa pang plato or isa pang tao dito. Actually, hindi ko nga sinabi sa kanila, pero binilang ko sila kung ilan sila kasi baka may nakalimutan kami. Sabi ko, ba't parang feel ko may kulang? Sabi na, parang they didn't pay mind ulit. Tapos, ayun, sabi ko, maya, nahihirapan ako, parang sobrang kabado. Sobrang kabado ako na, nahihirapan ako huminga. Tapos, hindi ko naman sabi ko, ito ulit, di ko kayo tinatakot pero feel ko may nakatayo sa likod ko. Sabi ko, hindi ko ma-explain kung paano ko na yun. Sabi ko, para siyang malaking lalaki, yung malaking tao na nakatingin sa amin. Sabi ko, baka nagagalit siya kasi hindi natin siya, uy, kain po tayo, ganun, hindi natin siya sinabihan ng ganun. Nung sinabi ko yun, yung isang isang kagrupo namin, pumunta siya sa kitchen. Nung pumunta siya sa kitchen, doon nawala. Parang sabi ko, parang nawala siya. Tapos bumalik doon na, parang medyo na-relieve na ako noon. Parang doon na, nag-joke na sila na wag daw ako iiwan kasi nga, ganito yung nangyayari sa akin. Meron yung one time, nagpunta ako sa kwarto noon, sabi ko, kailangan ko mag-plancha, lahat sila nandun sa baba. Ito naman ako sa second floor. Sabi ko, hindi. Parang sabi ko, guni-guni mo lang yan, ganyan. Paplansya ako doon. Sabi ko, ito na naman yung feeling ko. Parang sabi ko, nasa likod siya, lalaki ulit. Sabi ko, parang nagsasabi nila ako na wag ka manakot. Dito lang kami, saglit lang kami dito. Tapos pumasok yung kaklase ko. Sabi niya, kamusta ka na dyan? So, punta ka dito, samahan mo muna ako dito. Nararamdaman ko siya dito. Sige, kukwentuhan ko. Pero, iba siya yung feeling di ba, explain ko kanina, nung pumunta siya doon sa kitchen, nawala. Pero nung pumasok siya, sabi ko, ba't parang nandito pa rin siya? Nasa likod pa rin namin siya, nakatingin. Hindi ko na lang doon siya masyadong pag, meron na naman. Nasa hagdanan ako noon. Nagtatahi ako ng paldanan. Tapos nag-shoot sila doon. Habang ako, tingin ako ng tingin sa taas. Kasi sa feel ko, sabi ko, parang may nakatingin sa amin sa taas. Lumayo na ako nung may bumulong ulit. Lalaki naman. Sabi ko, ay putek na yan. Sabi ko, punta ako sa sala. Sabi niya, ba't nandito ka? May bumulong na naman sa akin. Sabi ko, sige, dyan ka muna. So far, yun na yung, I think, sa naalala ko, yun na yung last na nakaparamdam sa akin. Pero meron pang isa yung naramdam yung friend ko. Ito yun, di ba, yung bedroom. Master's bedroom. Tapos may parang na-connect na living room. Andun sila sa may pintuan sa bedroom tsaka living room. Nag-shoot kami, nag-uusap kami nun. Nag-aasaran sila. Na, may nakikita ako ganyan, nandyan siya. Tapos maya, nagulat kami kasi nagsigawan sila, nagtilian sila. Tapos pumasok sila. Sabi ko, nangyari sa inyo?
Nagbibiruan lang kami, tapos biglang may nakita akong paa. Parang tumatakbo. Sabi niyo, ayan kasi, nag-aasaran kasi kayo, ginanon ko siya. Tapos, yun nga, yung after namin nun, mag-shoot dun, sabi namin doon sa classmate namin na may-ari nun. Sabi ko, what if pa-bless niyo ulit to? Feel ko, binahayan ulit ata to, ganun. Sabi niya, baka nga ipapabless daw. Di ko kung pinabless nila yun ulit or ano. Kasi hindi daw siya like, nagbabahayan ito yung vacation lang. After po nun, wala naman na kayong naging experience dun sa, or yung naramdaman niyo, sumunod sa inyo, wala naman ganun. Yun nga, feel ko, sabi ko, baka sumunod sa akin. Di ko alam. Minsan kasi, may times na parang, di ko kung ilang buwan yun, na parang feel ko may sumusunod lagi sa akin. Hindi ko ma-explain kung paano eh. Hindi ko kung maniniwala kayo. Pero alam mo yung feeling na parang lagi kayong, paano ba siya explain? Yung parang, kunwari may nakatayo sa likod mo, ganun. Ganun yung feeling. Tapos parang nawala na lang siya nung nag-work ako dito sa company namin. Kaya yun yung sinabi ko, baka naiwan ko siya doon. Hindi na po kayo yung nagpa-check sa mga albularyo or anyone? Gusto ko nga eh. Kasi gusto ko malaman like, may sumunod ba sa akin? Nakakapit pa rin ba siya sa akin? Pag nakakapit ka pa rin sa akin, sabihin mo lang. Tiyari. Ayun. So, ayun po, no, tuloy po na, nabanggit po ninyo, parang naiwan nyo siya dun sa pinagtatrabaho. Company namin. Oo, kasi, nung una kasi, pagpunta ko doon kasi yun nawala yung feeling ko na parang may sumusunod lagi. So, minsan may nararamdaman ako, pero parang mas naging less na siya. Or baka kasi may mga entity kasi doon sa company namin, baka sumama na siya doon, ewan ko. Kasi, ayun, yung unang-unang pasok ko kasi doon, may nararamdaman na ako agad doon sa banyo, sa last stall, tsaka doon sa pantry namin, doon sa ang bigat ng feeling, sabi ko. Tapos na-confirm, wala akong pinagkwentuhan noon. Na-confirm ko na lang na yung sa isang cowork ko, may third eye kasi siya, nakakita siya, sabi niya meron daw talaga daw doon sa pantry, tsaka doon daw sa banyo. So, okay, so totoo yung nararamdaman ko na may mabigat dyan, may something dyan. Meron din doon sa banyo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nila, the more na pinapansin mo, the more na paglararoan ka nila. Kasi pinansin ko kasi siya one time. I think yung first time is yung may nag-hum. Ako na mag-isa nun eh. 8 p.m. something. Nag-work ako nun. May nag-hum. Hindi siya like yung parang work, yung mga machine. Kasi parang siya, ganito. Parang, hindi mo masasabing, baka galing sa aircon, baka galing sa Ano yun? Yung may tono po talaga na... May tono siya, parang kumakanta siya. Tapos, nakaganon na ako, sabi ko, wait lang, totoo ba to? Ganyan. May kumakanta ba talaga? Tapos, ang haba niya, sabi ko, tinignan ko naman, sabi ko, imposibleng merong sa mga ibang cover ko, kasi sobrang layo nila. Sabi ko, narinig ko siya, na nag-hum dito sa harap ko mismo. Tapos ang ginawa ko, inano ko yung phone ko, nag-record ako ng tapos ginanon ko. Nawala! Sabi ko, putik na yan. Paano ko mas mapoprove sa kanila na may nag-hum talaga, ganyan. After doon, I don't pay mind na. Merong mga times kasi na sa peripheral vision ko, may parang matangkad na entity mo, itim. Tapos hindi ko yung, ilang beses ko na siya nakita, tapos nabanggit ko lang siya one time kasi sabi ko, may isang matandang covered kami. Hindi siya sobrang tanda. Siya lang yung madalas na lalaki. Mostly girls kasi kami. Tapos siya lang yung lalaki na dun sa area na yon. Sabi ko sa isang cowork ko, akala ko nandyan si sir. Parang nakita ko siyang naglakad ng paganyan. Sabi niya, wala, absent siya. Sabi ko, talaga ba? Parang nakita akong dumadaan dyan na lagi. Tapos yun nga kinonfirm niya sa akin, lagi mo ba nakikita? Sabi ko, oo, minsan. Parang palakad-lakad siya. Si yan, meron na talaga dyan. Sabi ko, okay. Sabi ko, so may lalaki din dito. Tapos, ayan, meron pang isang one time, ako ito yung table ko, tapos may mga kawork ko dyan nakatalikod. As in, sobrang focus ako nun, ginagawa ko nagugupit ata ako nun. Tapos biglang may nagsabi ng Ate Yuki, gumanon. Napatingin ako, kasi minsan may mga mas younger sa akin na kawork ko. Ate Yuki tawag nila sa akin, kasi sabi ko, baka may kailangan, ganyan-ganyan. Yun, Ate Yuki,
Lahat sila nakatalikod. Tapos sabi ko, may tumawag ba sa akin? Ganyan. Tapos yung isang kawork ko din, nang focus siya. Sabi ko, bakit na naman ako, pinaglararuan na naman ako, ganyan. Parang so far, yun lang yung masyadong naranasan ko sa company ko. Kaya nasabi ko, baka naiwan ko dun. Yun nga, gumaan yung pakiramdam ko. Tapos, di ko na siya masyadong naramdaman. Nung lumipat pala ako ng 8th floor, may nagpakita sa akin. Ito, weirdly, may nakita na pala ako nung first time ko yun like, nakakita ng parang may pattern. Siya, matanda siya, matangkad. Hindi ko makita yung mukha, pero yung katawan niya. Tapos suot niya is stripe. Stripe siya na may blue tsaka white. Yun na yung ko. Parang, pero hindi naman kasi sila like yung nananakit or Parang, meron daw kasi talaga daw dun eh. So, ayun. Ano pong reaction niyo nung nakita niyo po yung matanda na Natakot ako. Like, pagka ganun ko, daan ako dun. Talikod agad ako. Parang kalmado lang ako. Kasi parang medyo nasanay na ako. Tsaka sinasabi nila na may entity nga daw doon. Ganun. Di kaya yun, para tao talaga tapos? Di, madilim eh. Tsaka yun nga yung weird. Basta madilim mo lang tao doon. Parang nilock na ata nila yun. Tapos na lang yun eh. Ako na lang yung time na yun eh. 9 PM na ata kasi yun. Pero dati pa po nakakakita na kayo nakakaramdam na kayo ng mga bata pala po kayo, ganun. Or hindi naman, parang ito lang yung... Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nila. The more na interested kasi ako sa mga ganyan. Sabi kasi daw nila, the more na interested ka sa ganyan. Tapos, yun din pala, nung bata kasi ako, sa sobrang ka-interest ko sa mga ganyan, sa mga horror something, gusto ko buksan yung third eye ko. So, nagsasearch ako na paano buksan yung third eye, ganyan-ganyan. Mag-meditate daw, ganyan-ganyan. Kung totoo yung sinabi nila na the more na interested ka sa ganyan, the more na dive in ka sa ganyan, the more na nagiging sensitive ka. Ewan, nakatulong yung pagsasearch ko dati na gusto kong magka-third eye. Ayun lang yung mga kwento ko. Hindi siya sobrang bigat or Pero, I leave it up to you kung maniniwala kayo kasi lahat naman tayo may nararamdaman. Basta sa akin, totoo yun. And of course, since interested na ako sa mga ganyan, I also can't wait na baka may ma-experience pa akong iba. Kukwento ko ulit sa inyo. Ayan, so thank you. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!